Alam niyo matitindi din itong mga DDS. Oh, dinadivert nila yung issue. Oh, tumaas yung ratings ni Sara Duterte. Diyan na naman sila, comparison na naman kay Sara at kay Lenny. Ano na naman kinalaman ni Lenny? Si Lenny nga hindi nag-announce na tatakbo, tahimik siya sa naga, nagtatrabaho. Ano, like, di ba, kung kayo nakikinig, mga minamahal, ano yung kinalaman na naman dito ni Lenny? Bakit laging may comparison? Dito na tayo sa impeachment, oh. Nagkakagulo na yung Senado tapos i-insist sa atin ng mga dilis, ng mga DDS. Oh, talo na kayo, panalo kami kasi mataas yung rating ni VP Sara Duterte. Like, paano nangyari yun? Sige nga, tanungin ko kayo, paano nangyari na tumaas yung satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte? Sa paanong paraan? Kasi kung ako yung tatanungin, hindi ko makita. Hindi ko makita, mga minamahal, paano tumaas ang survey ni Sara Duterte. Kasi meron ditong balita, mga minamahal, na meron daw pong survey. Tumaas daw si Sara Duterte. Lamang pa din daw siya. Mababa si PBBM, mababa si Lenny. Kumbaga si Sara mataas. Putain na ninyo. Nandito na nga. Alam ninyo, kasalanan din. Sa totoo lang kasalanan din ng mga Pilipino. Kung totoo man tong survey na to at hindi to gawa-gawa. Kasalanan din ng mamamayang Pilipino kung bakit bumabagsak ang Pilipinas. Kasi ito na naman tayo, nasa budol era na naman sila. Binubudol na nga kayo ni Sara Duterte, pakitaan lang kayo na umiiyak siya, parang okay na, patawarin na lang, ganon. Hindi nyo ba naiisip na buhay natin ang nakasalalay dito, future natin ang nakasalalay dito? Kaya nga, di ba, may impeachment Gusto na nating ipa-impeach si Sara. Madaming taong gustong ipa-impeach si Sara, 69%. 69% tapos ngayon, saan nanggaling itong survey na to? Maniniwala kayo, mga minamahal, sa survey, lamang pa din daw sa presidential election itong si Sara Duterte. Sige nga, kayong mag-isip, sa survey, lamang pa din si Sara. Like, paano nangyari? At bakit nila ito ipinakita kung saan nagkakaroon na, kung saan ngayong July 6, magkakaroon na ng formal setting sa impeachment. Ano to? Trap? Na para isipin, manipulated ba to? Trap ba to? Hindi, gusto ko lang malaman. Kasi gusto kong ipaalam nyo sa amin. Di ba, trap ba to? Itong survey ninyo, dinamay nyo pa si Lenny. Di ba? And si Vice President Sara Duterte. Nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte sa 2028 Presidential Preference Survey. Pumapangalawa naman si Naga City Mayor Lenny Robredo. Base sa Pulse Asia Survey na kinomisyon ng Strat-based Group at isinagawa noong May 3 to 7, muling nakakuha ang bise ng 51%. 41% naman kay Robredo. 2 puntos ang ibinaba ni Robredo mula noong Marso. Pero lamang ang alkalde sa Luzon. Umangat at umahapol din siya kay VP Sara sa Visayas. Nananatili namang lamang si VP Sara sa Mindanao. Sa NCR, 2 puntos na mas mataas ang bise kesa sa alkalde. Isinagawa ang like, paano nangyari yun? Something fishy Paano nangyari yun? 'Di ba? Nandito na tayo sa issue na kung saan ninanakawan na tayo. Ini-impeach na itong si Sara Duterte. Pero despite sa mga balitang yun, mataas pa din yung survey? Or baka naman this survey is paid survey or manipulated survey para ipaalam sa mga Pilipino gustong kontrolin ang kaisipan ng mamamayang Pilipino na walang epekto ang impeachment. Ganun ba? Ha? Kaya minsan hindi na ako naniniwala sa survey kasi para maniwala ako, kung nakikita ko naman na ninanakawan na tayo, hindi pwedeng survey yung magdikta sa atin. Diba, mga minamahal? SWS is legit fake news, sabi ni Ian Bay. Diba? Sabi dito, in reality, those survey are just making things worse. And those survey are just paid surveys and business. Yan na nga yung problema sa survey firm na yan kasi nadadamay ang Pilipino. Although, sige, trabaho mo yan, 'di ba? Trabaho nila yan, 'di ba, MaxSafe? 'Di ba? Pero wag naman umabot sa punto na bubudulin nyo pa ang mamamayang Pilipino kasi kawawa. 'Di ba, mga minamahal? Sino ba yung in-interview ninyo diyan? Baka na naman yung in-interview ninyo mga DDS din.
Gets niyo? So, nasaan yung neutralization dyan? Kaming Gen Z, sige nga, interviewin nyo kami. Kaming Gen Z mismo. Interviewin nyo kami, kaming mga Gen Z. Diba? How stupid is that? Diyos ko! At kaya talaga ng politikong maglagak ng malaking pera para sa survey firm? Puta ina. May naniniwala pa ba sa survey? Minsan oo, napapaniwala ko. Minsan hindi. Lalo na kung magnanakaw na, papaniwalaan nyo pa? Survey sa kasagsagan ng pagboto ng lahat ng miyembro ng House Committee on Justice na matransmit sa plenaryo ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Samantala, nanguna naman si Senador Erwin Tulfo sa mga napupusuang posibleng kandidato sa pagka-vice-presidente. Nakakuha siya ng 46%. Yan ay kung paglalabanin sila ni Senator Robin Padilla na may 38% vote. Pero mas lamang si Senator Bongo na may 47% kung pagtatapatin sila sa pagka-vice-presidente ni Senator Erwin. Mga kapatid, Jess de Los Santos. Ang layo pa ng eleksyon. Diyos ko naman. Hindi nyo ba nagigets yung punto, mga minamahal? Sobrang layo pa ng eleksyon, pero yung utak nila nandyan na sa eleksyon. Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba, please, kahit sa huling pagkakataon, magtrabaho naman kayo? Yan lang yung hinihingi namin eh. Please, kung pwede sa huling pagkakataon, please lang ibigay nyo na lang sa amin. Magtrabaho na lang kayo. Tama na. Tama na yung panluloko, tama na yung panggagago, tama na yung panggagancho. Please lang. Magtrabaho naman kayo para sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino. Huwag niyong isipin yung darating na eleksyon. Isipin niyo muna yung ngayon. Kung paano solusyonan ng problema natin. Di ba puro kasi kayo iniisip niyo yung future, iniisip niyo yung mangyayaring panahon, iniisip niyo yung darating na panahon. Malayo pa ang eleksyon, hindi dapat yun yung pinoproblema ninyo. Ang pinoproblema sana natin ngayon, yung mga dapat problemahin tungkol sa pagnanakaw, yung mga senador na makukulong para nang mabawas-bawasan yung mga magnanakaw na yan, yung mga ugat sa maling gawain na yan, nagigets niyo dapat sila eh. Sila yung pinoproblema natin, kaso bakit parang tayo pa ang gusto nilang i-mind condition? Gets ninyo, mga minamahal, niloloko na tayo ng harap-harapan. Hindi pa ba sapat yon? Tapos alam nyo ba, mga minamahal, ito makinig kayo. Merong balita na itong si Sara Duterte ay nakikipagkita sa 13 senador. Meron akong babalita sa inyo, 13 senador nakikipagkita itong si Sara Duterte. So ano ang ibig sabihin nito? Yung pagkikita ni Sara Duterte kasama ang 13 senador. Ano yung ibig sabihin nito, mga minamahal? Na nakikipagkita siya sa majority. For what reason? Diba, kahit kayo, mapapatanong kayo, ano yung gustong ipakita, i-portray ni Sara sa atin? Nakakampi niya yung majority? Ha? Ganun ba yon? Kasi tingnan nyo sa balita. Pakita ko sa inyo.